Ayan. So, yun, good evening everyone, no? Sorry sa ating late na pag-start. So, yun, so ang tatalakayin naman natin ngayon is about computer maintenance and troubleshooting. So, ano ba ang pwede natin matutunan sa computer maintenance and troubleshooting? So, pa-next po ng slide. Ayan, thank you. So, learning objectives natin. So, matututunan natin kung ano yung definition at paano yung process of troubleshooting it. Ma-identify din natin dito yung iba't ibang issues at paano natin ma-prevent yung mga nangyayari sa ating mga devices. At lastly naman yan is kung paano natin ma-maintain yung ating mga computer ng maayos. So, next po. So, yun, bago tayo mag-start, may motivation kami na si Charles ang bahala. Ako na lang. So, ang motivation natin is scrambled words. So, after ng slide na ito, may 5 words kayo pwedeng hulaan na nakascramble. Tapos, taas lang kayo ng kamay. Tapos, ayun, tatawagin ko unmute. Sabihin nyo kung ano sa tingin nyo yung word na yun. Okay? Okay. First word. Pizza. Troubleshoot. Then, tama ba? Ayan, tama. Troubleshoot. Okay. So, next. Sige nga, Earl. Kaya mo yan? Maintenance. Okay, good. Ayan, tama. Si Earl. Maintenance. Next word. Pateros. Pateros. Tino, sige. Sige, Anyos. Software. Ayun. Software nga ba? Software, yun. Next word is wadare. Hehe. Sige, Stanislaw. Hardware. Yan. Yan, tama. Hardware. Last word. Venteriton. Stanislaw ulit. Kasi, Hindi. Okay, may nangyari kay Stanislaw. So, sino pa? Sino pwede mag-take over? Sige, Pisa. Prevention ba yan? Yan? Prevention. Tingnan natin. Ayun, Ayun, prevention tama. nga. Ang galing. So, ayun na. Yun na yung 5 words. Ayun, buti na lang na laan nyo. Tapos, ayun, talagang in-enjoy ko gawin yan kasi it's so stupid. I made really dumb words. Ayan, Clark, balik sa'yo. Yan, parang news reporting lang ah. So yun, no? Thank you sa mga sumagot at nag-participate sa aming motivation. So ngayon dako na tayo sa ating pinaka-main topic which is computer maintenance and troubleshooting. So pa-next po ng slide. Yan, thank you. So computer maintenance, no? So from the word itself, maintenance, computer maintenance, no? Which is pag-aalaga ng mga devices or computers natin. So ayun, yung ginagawa lang naman dito is kung paano natin mapanatiling maayos, mabilis at ligtas gamitin yung ating mga devices. Kasama dito yung pag-aalaga ng mga hardware or mga physical na parts yung parts na tulad ng keyboard, monitor, mouse, at etc. Siyempre, hindi din mawawala dyan yung software or yung mga program yung nasa mismong loob ng computer. So, para sa madaling salita, no, yung computer maintenance, no, is kung paano yung paglilinis at kung paano chinecheck at inaalagaan yung isang device. So, next. And so, sunod naman is ang troubleshooting. So, yung meaning naman yan is yung pag-aayos ng problema sa isang device. So, yun,
troubleshooting is yung sunod-sunod na paraan para malaman kung paano ayusin yung mga problema sa computer kapag may sira ba to at pag may hindi gumagana, no? So, ang keyword, ang para madali nyo matandaan, no? Yung sa troubleshooting is hinahanap mo kung ano yung mga problema at paano ito aayusin. So, next na ba? Ayan. So, yun. Yeah. Hindi, balik doon. Sorry. Yan. Yan. So, ngayon, meron tayong ang tawag yan? Mga steps. O, yun, mga steps nga ng troubleshooting. So, una dyan, no, is yung identifying symptoms. So, what's going on? What's going wrong, no? Kung ano yung mga problema na tinitignan mo kung may mali ba dun sa device na yan, no? So, para halimbawa, hindi mo nabubuksan yung computer. Sabi mo, hala, ano nangyayari? Ba't di nagbubukas yung computer, no? Ayun, ayun yung ibig sabihin ng identifying symptoms. So, next naman dyan is isolating the cause. So, ano ba yung dahilan? So, yun nga, di ba? Halimbawa ko, ano ba yung dahilan? Bakit hindi nagbubukas yung computer ko? Sira ba yung mouse nito? May virus ba to? Or kung ano-ano. Then next naman is implementing solutions. So ito na yung pag-aayos. So ginagawan mo na ng solution para maayos yung problema, no? So gagawin mo naman dito, pwede mo i-restart or mag-install ka ng antivirus. Ba't mag-install ka ng antivirus pala? Mali yun. Hindi nga mabuksan eh. Basta yun, pwede mo i-restart yung computer mo para kung sakaling pag tapos siya mag-restart is bumukas na siya. And then last naman dyan is verifying resolution, which is sinisigurado mo kung ayos na ba yun. So yun, di ba, pagka-restart mo, iintayin mo siya, tapos pag gumana na, edi okay na siya. So yun. So next na po. So ayan, dito naman is si Charles na ang magtatalakay about sa common hardware and software issues. Alright, I'm here. So, sa common hardware and software issues, meron akong nilagay dito na 3 each. So, keep up. Okay. So, pagdating sa common hardware and software issues, alam naman natin na talagang sobrang reliant tayo sa technology natin na yun. So, what if, yun nga, nagka-problema? Ano na mangyayari? Anong magagawa natin? Ayun. Talagang important talaga na malaman natin yung mga iba't ibang issues para ma-identify na natin sila. Kasi kung hindi natin alam kung ano siya, at kung anong gagawin natin, wala na. Wala tayong magagawa. So, ayun, talagang disrupted na yung gawa natin. Wala tayong productivity, wala na tayong Netflix, wala na tayong kahit ano, wala na tayong yung usual na pinagagawa natin. So, ano nga ba yung mga common? Eto, hardware issues mo muna ang unahin natin. First, overheating. As we all know, ayun, pag gumagana yung mga computers o kahit mga anong device na gamit natin, nag-generate sila ng heat dahil dun sa yung paggana nila, talagang biglang nag-generate sila ng init. Kasi, ayun, yun yung natural nila. Parang humihina lang sila. Pero, yung pagdating dun sa init, may kayang mag-exceed, mag-overshoot siya sa normal na level. Parang makina, Earth. So, ayun, kung nag-exceed sila sa normal level, may possibility na may masira. Either, parang may permanent na damages or temporary na issues na kailangan ng ipapahinga yung mismong device. Mas malala na yung issue ng overheating kasi sa mga design ng mga gadgets natin na yun. Puro mga compact, puro high performance.
Tapos meron pa yung mga apps na ginagamit natin na talagang sobrang demanding ng pagkuha ng resource, yung pag-load ng mga content niya. So, ayun, talagang kailangan natin mag-pay attention pagdating dito sa overheating. So, kung may napansin kayo nag-overheat ang gadget nyo, let's say iPad, biglang nararamdaman yung init ng sa likod noon, ano yung obvious na solution doon? Pagpahingayin mo muna yun. Or i-lessen mo yung load ng yung load na pinaprocess niya. Yan yung unang kailangan gawin para pag may nag-overheat na parang situation. So, next. Wait. Ayan. Hard drive failure. Hard drive, ito talaga yung pinaka-importante na part na mga computer natin. Kasi, ayan, nakalagay dito. Operating system, nandun. Files, nandun. Applications, nandun. Kung nawala, wala. So, ayun, kung hindi lang na nawawala yung mga laman ng gadgets nyo, mawawala din yung mismong hard drive na magkakaroon ng possibly permanent damage. Pero kung hindi naman permanent yung damage niya, grabe ang mahal para paayusin yan or kumuha ng bago. So, paano nga ba malalaman kung may hard drive failure or palapit na hard drive? Kung hindi na smooth yung pag-run ng computer mo, parang mabagal na siya. Ayun, kunwari, nagta-type ka lang sa GDocs or somewhere else. Napansin mo, parang ang delayed ng mga inputs mo. Nagpindot ka ng P, parang ilang seconds bago nagpakita yung P dun sa sa monitor. Kung may kinlik ka, or yung mouse mo, ito, yung mouse movements ko, na yun, okay siya. Pero pag napansin ko may delay siya na ginalaw ko yung mouse ko sa left, tapos ilang seconds, gumalaw siya. Ayun, obvious may na siya, may issue, unless may ibang reason doon. Pero pag-pay attention pa rin sa mga possible na cause. Kung oo, may mga ganun na situation, parang biglang nag-stuck yung mga inputs mo. Ayun, nag-hold down ka na ng button, tapos biglang mamaya ilang seconds later, ang daming lumabas. Ayun. So, kung may napansin na kayo signs na mag-fail yung hard drive, gawin mo yun na ganong paraan. Kasi kung nag-completely fail yung hard drive, wala na, yun na yung worst case scenario. So, signs nun, yung struggle ng computer, yung mga files mo biglang ako-corrupt. Ayun. So, good idea, mag-backup na kayo kagad sa cloud or sa ibang device na may pwede yung lagyan ng kopya ng mga pinaka-importante na files nyo. So, para hindi mawala yung yung CWR natin sa ibang subject. Pagdasalin nyo na lang na hindi nawala yun. Pero kung may sitwasyon na mawawala yun sa tingin nyo, maglagay na kayo kagad ng kopya. Pero, mas okay na gawin nyo na bago pa magpakita yung mga signs ng hard drive failure. Mas okay na may naka-ready na kayo kaysa intayin nyo na mawala yung process na mawala yung lahat. Next, power supply problem. Ayun. Yan yung dahilan kung paano natin nagagamit mga device natin na yun, yung power supply. So, pag iniisip natin yung power supply, ayun, mayroong mga AVR o yung mga baterya mismo. Sorry, nag-crack. Yung baterya ng mga device natin. Baterya ng laptop, baterya ng cellphone, ayun. Yung power supply talaga yung nagbibigay ng energy sa lahat ng mga parts ng computer. So, ayun, talagang hindi natin magagamit yung mga devices natin kung wala yung power supply. In the case na parang nag-age na or
wear out na yung power supply, possible mag-crash yung computer or permanent damage sa mga other components kasi yung isang sign ng power supply is inconsistent yung yung energy. So imagine niyo na gumagawa lang kayo, biglang nawala yung screen. Tapos biglang nag-restart siya na mag-isa. Ibig sabihin nun, inconsistent yung energy na nakukuha ng device nyo. Pero hindi lang yun yung parang inconsistency or yung nababawasan yung nakukuha niyang energy. May possible na mag-overload dahil issue na nga yun sa power supply. Mag-overload yung isang part tapos permanent damage. That's a lot of damage. So, isa pang sign ng power supply problem, kung hindi bumubukas, balik dun sa inconsistent. Hindi mo siya mabuksan, may isang part na hindi gumagana, or barely may signs na gumagana siya. So, para malaman kung power supply nga ba yung yung cause nun, inspect mo yung power supply unit kung kaya. Kasi may situations na kung PC, may AVR, yung separate na power supply na kakabit. Kung lang naman yan, let's say, yung iPad, alam ko, yung mga Apple products, talagang hindi binabawalan ibuksan na walang official na staff na gumagawa nun para sa inyo. So, good luck na lang na makahanap. Pero, alam ko, may bayad pa rin yun. So, may mga device na ganun. Pero in the case na pwede mong buksan, ibakas mo, check mo kung okay lang ba yung baterya or hindi. Kung nag-expand na siya, yun na yung problema. So, wag mo nang intayin na biglang sumabog yan. In the case na yun nga na identify nyo na yung power supply yung mismo problema, tingnan nyo kung pwede pa i-repair or i-replace. Yan na, ganun kasimple. Next, software issues naman. Tatlo na din yung binigay ko, katulad ng sinabi ko last time. Cybersecurity threats. Yan, mas familiar na tayo dyan. Alam ko, the other day, didiscuss natin yung mga malware, mga viruses. Ayun. Alam na natin yan lahat. So, paano ba ma-resolve yun? Una, awareness dun sa mga iba't ibang threats. Mamaya kung kahit anong link na yung pinipindot nyo dyan na scam kayo, kala nyo may nanalo na kayo ng pera, pero yun. Another is pag update nyo ng mga software nyo. Kasi the more na update yung software nyo, the more vulnerable kayo. So make sure na may pang antivirus kayo, pang detect ng mga malware. Kasi basta regularly nyo i-update yung security ng software nyo, yung security ng device nyo, para maiwasan naman din to. Talagang mahirap pag naapektuhan na yung device nyo ng malware. So, mas safe na iwasin nyo. Next, mga corrupt drivers. Yung mga drivers, sa experience ko, yun talaga yung mga iba't ibang parts ng computer. May laptop ako na ginamit last time. May problema yung yung Wi-Fi driver niya. Hindi siya makakonect sa wireless na Wi-Fi connection. Kailangan naka-Ethernet siya. Pero pagdating naman dito sa issues, may possibly na yun? Wait, give me a moment. Kung outdated yung mga drivers nyo, may chance na corrupted na siya. Tapos, since may possibly isang major part
computer niyo hindi gumagana, may chance na biglang mag-crash na yung buong system, magkaroon ng error, magkaroon kayo ng blue screen, which is yun talaga yung pinaka effect kung may isang main na driver na hindi gumagana. So, paano maayos yan? I-update nyo yung mga drivers nyo. Kung hindi gumana yun, puntahan nyo yung website na kung saan nyo kayo nakakuha ng mga drivers. Tapos, try nyo i-install from that site ng mga manufacturer. Okay. Pero, may mga cases na hindi na siya talaga gagana. Nasa mismong internal ng computer, nasa part na siya, yung loob na mismo. So, ayun, pero just to be safe, i-update nyo lang. Tapos, kung hindi gumagana yun, mag-reinstall. Yun. Tapos, last na software issue is yung outdated na software codes. Katulad nung sinabi ko last time dun sa cybersecurity threats. Dapat talaga kayo mag-update ng mga softwares. Kasi, ayun, again, sinabi ko, kung sobrang outdated yung software, ibig sabihin nun, outdated yung mga codes niya. Kung outdated yung mga codes, ibig sabihin, mas vulnerable siya sa mga cybersecurity threats natin. So, ganun ka simple lang itong issue na to. So, make sure na nag-update kayo. Ayan. Next part, yung prevention maintenance practice. Mabalik ko kay Clark. Ayun. Ako na pala ulit. So, yun. So, ngayon naman is pag-uusapan natin ang prevention maintenance practice. So, pa-next po. So, yun, no? From the word itself naman, prevention, no? Kumbaga pag-iwas or pag-avoid. So, dito sa prevention maintenance practices, ito yung mga regular na ginagawa para maiwasan yung sira ng computer o kahit ano pang devices bago pa ito mangyari. Kumbaga, pinaghahandaan na natin yung mga kumbaga, ginagawa na natin yung mga dapat para hindi masira yung mga computer. Kumbaga, kunwari, nililinis mo na agad yung computer or laptop mo para hindi siya para hindi uminit, di ba? Para hindi uminit at hindi na siya yung mahirap pindutin. Okay, basta yun. Nililinis mo yung laptop or yung kahit anong devices mo para hindi uminit and ina-update mo yung mga iba't ibang application dun sa device na yun para hindi magka-error yung device mo. So, ayun yung ibig sabihin ng prevention maintenance practices. So, pa next po. So, ayan. Hindi ko pala nalagay yan. So, sige. So, ngayon, meron tayong dalawa actually kung paano paano yung prevention maintenance practice sa hardware and sa software. So, una is yung sa hardware maintenance. So, una dyan is regular cleaning. So, kumbaga dito, nililinis mo lang regular kung yung mga hardwares or yung mga parts ng computer or any devices na meron ka. Kunwari, let's say sa keyboard. So, pupunasan mo siya, no? Pero, pwede mo rin tanggalin yung mga, basta yung mga pinipindot dun sa keyboard para mas malinis mo pa ng maigi yung sa pinakaloob nito. So, ayun yung ibig sabihin na regular cleaning. Then next naman tayo is sa temperature monitoring. So, dito naman is minimake sure mo na hindi masyadong umiinit yung device kasi alam ko na alam nyo na din na marami sa mga devices ang mabilis uminit at pag nangyayari yun, di ba, may times na naglalag or hindi na mapindot ng maayos yung mga devices natin. So, para maiwasan to, may times na may ibang tao na gumagamit sila ng cooling pad
cooling pad or basta yung mga cooling fan para sa mga devices nila para maiwasan yung pag-init nito. And hindi nila tinatakpan yung mga air vents para excuse me, para ayun, hindi na uminit yung mga devices na. So, ayun yung way para mag-prevent. So, next naman is physical protection. Sana, sana all protection. So, yun, inaalagaan naman natin dito yung mga devices para hindi masira. No? Kumbaga, gumagamit tayo ng, let's say, yung sa cellphones natin, gumagamit tayo ng casing. Siyempre, para pag nalaglag or pag nalaglag yung mga cellphones natin is hindi siya directly mababasag kasi may casing yung mga phones natin. And isa na din halimbawa dito hindi isa na din yun sa halimbawa na iniiwasan natin magtabi sa mga physical parts ng ating computer ng mga liquid na mga bagay. Kumbaga tubig, mga juice, mga ganun. Kasi pag natapon yun, pwede nasera na ang iyong computer. So, yun. Next naman is ang hardware inspection. So, ini-inspect natin kung may sira ba or maluwag na parts ba yung mga um, appliances, mga devices natin. So, kunwari, let's say sa mga wiring ng let's say sa mouse or yung sa mismong monitor pag isasaksak. So, ini-inspect natin kung may ano ba yun, may punit ba yung cable na yun or wala. Kasi, kaya mahalagang i-inspect yun kasi once na may punit yung cable na yun, maaaring magkaroon ng sunog. Yun, di ba? Pwede yung pagsimula ng sunog kasi nga, hindi mo na inspect na may punit pala tong cable na to, hindi ko kaagad naagapan. So, yun. So, dapat natin inspect lagi yung mga devices natin kung may sira or wala. And lastly naman sa hardware maintenance is battery care. So, inaalagaan yung battery para tumagal, no? So, alam ko marami sa atin, no? Maraming tao ngayon yung gumagamit ng cellphone ng naka-charge buong magdamag kasi ayaw nila malobat yung cellphone. Gusto lang nila gamitin magdamag, no? So, hindi yun yung dapat gawin. Dapat, pagkagamit mo, kunyari, lobat siya, i-charge mo siya. Huwag mo siya yung i-charge mo tapos gagamitin mo pa siya. Pagpahingahin mo din yung device mo kasi doon na din nag-i-start yung pag-init ng isang device pag ginagamit mo siya nag-charge. So, yun. So, pag next po. And tungo naman tayo sa software maintenance. So, yun, no? Sa mga programs naman yan at systems sa computer. So, una dyan na maintenance, no, is yung regular updates. So yun, ito naman yung pag-update ng mga system para maging safe and smooth yung mga application natin sa loob ng computer yan. O bakit ba ito ginagawa? Kasi possible kasi na kunwari, hindi mo na-update tong application na to. Let's say, kasi some specific apps na hindi mo na-update sa computer mo. So, since hindi mo siya na-update, may possibilities na hindi siya gumana kasi may times na pag in-open mo yung application, may lalabas mo na kailangan mo i-update mo na bago mo magamit. So, kinakailangan talaga i-update lagi yung mga application sa ating software. So, next naman is yung antivirus protection. So, dito naman, pinaprotektahan naman yung device natin laban sa mga kalaban or yung mga virus. Yung mga kaaway yun. So, pinoprotektahan natin yung ating device. So, ang ginagawa naman dito para ma-prevent is gumagamit tayo ng mga antivirus app. Yun, gumagamit tayo mga ganun. Then, meron din times na nag-i-scan muna tayo ng mga USB bago natin buksan. Ganun din sa mga files. No? Tinetesting muna natin kung may virus ba yun or wala. So, yun. So, next naman is data backups. So, dito naman is gumagawa tayo ng mga kopya ng files para hindi mawala. Kasi,
um, mahalaga yung pag-copy ng mga iba't ibang files. Kunyari, let's say, mga important files para kung sakaling mawala yun, or ayan, kung sakaling mawala yun, may naka-save ka pa na tawag yun. Basta may reserve ba? May naka-reserve ka pang copy. Tawag ba yun? Kaya sa, nagsisave tayo sa mga USB, hard drive, at cloud. And sa next naman, ay, wala pala din yun. Pa-next pa. Ayan, yun pala. So yun, so next naman natin is ang disk maintenance. So dito naman is nililinis yung storage para bumilis yung computer. So, ano ba yung ginagawa dito? Ito naman yung mga pag-delete ng mga temporary files, no? Ng mga hindi na ginagamit. Dapat dinidelete na natin yun para yung mas bumilis pa yung ating mga devices, hindi yung may gantong files. Tas mga ilang taon, hindi mo pa rin dinidelete. Didelete mo na kasi hindi mo naman nagagamitin. So, yun. And next naman is startup management. So, dito naman, binabawasan natin yung mga apps na sabay-sabay nagbubukas. So, di ba, karamihan sa mga hindi pa sanay maggamit ng mga phones, mga cellphones, di ba, may times na pagkabukas nila ng apps tas i-home nila, hindi nila tinatanggal mismo yung apps dun sa may, ang tawag dun, basta yung i-swipe mo para mawala. Hindi nila tinatanggal yun. So, ang nangyayari, habang nagbubukas ng apps, lahat yun, sabay-sabayan, gumagana, no? So, ang mangyayari nun is possible bumagal yung cellphone nun kasi nga ang dami nakabukas na apps. So, ang gagawin naman natin doon para ma-prevent, tatanggalin natin yun para mas bumilis. So, yun lang yun. So, sa last naman na software maintenance is ang file organization. So, dito naman, inaayos mo lang yung files para madaling hanapin. Hindi yung pagka-save mo ng files, yung pangalan lang kung ano-anong shuffled na letters. Hindi dapat ganun. Siyempre, dapat may specific kang pangalan kada folders para kung sakali isa-search ko siya, mas madaling mahanap yung folder or yung files na yun. So, pa-next po. So, dito naman is security practice. So, ito naman yung mga ginagawa lang naman natin usually na dapat gawin ng isang individual kung sakaling sila ay may devices. No? So, una dyan is kailangan gumamit ng mga strong passwords at 2FA kasi authentication. Ayun. So, bakit ba natin kailangan gumamit ng? Siyempre, gagamit tayo nun para hindi madaling ma-hack or hindi madaling mabuksan ng iba yung account mo, for example. Yung account mo ng madalian, no? So, dahil nga sa strong password, mapeprevent natin yan, no? Gagamit ka ng mga special keys, yung mga underscore, dash, slash, mga ganun-ganon. Next naman dyan is yung hindi ko mabasa. Be cautious with email attachments and downloads. So, ayun nga, yung, di ba nag-discuss na? Basta na-discuss na to before na mag-iingat tayo kung sakaling may emails pala. Ayun, si Charles pala nag-mention nun. Sorry. Si Charles, binention niya kanina na pag may nag-email sa'yo bigla-bigla na nanalo ka, hindi ibig sabihin na nanalo ka na. Huwag ka maniniwala doon. Modus na yun. Okay? So, hindi mo basta-basta pipindutin or i-download yung mga bagay na yun. So, ayun. So, next naman is yung privacy settings. So, dito naman inaayos kung sino lang dapat yung pwedeng makakita ng information mo. So, baga sa Facebook, di ba? Nililimit lang ng Facebook post. So, ayun, nililimit lang yung Facebook, yung mga post mo at pinapakita lang to sa mga friends mo lang talaga sa FB, hindi dun sa mga hindi mo friends, di ba? May parang sineset na dun sa Facebook na privacy kineme para hindi ka makita or hindi ka na ma-stalk, ganon kung hindi mo friend yung isang tao. And last na naman is yung monitor system activities. Dito naman is yung tabantayin mo lang kung may kakaibang nangyayari sa device mo.
So, kunyari, biglang bumagal yung PC mo. So, ano, babantayan mo lang siya or i-observe mo siya na titignan mo muna kung ano yung nangyayari sa device mo. So, mapapaisip ka na pwede may virus yung computer mo pati nga bumabagal na siya bigla. So, isa pa dyan is, kunyari, may apps na hindi mo kilala. So, i-check mo agad yun, no? Mamaya, virus na pala yung application na yun. So, pag nalaman virus yung application na yun, i-delete mo na yun. Dahil hindi mo na yun pag-i-stay. So, yun. Next. Ayan. So, to conclude na lang pala, no? So, to conclude lang the topic namin. So, itong topic natin, computer maintenance pala. Computer maintenance and troubleshooting, no? So, yung lang naman dito is tinuturuan tayo kung paano ma-prevent at ano yung mga dapat natin gawin para mapanatiling maayos at mabilis yung mga devices natin. Ayun lang po. May question pa po ba kayo? Sure ba? So, yun. So, since ang aga namin natapos, gusto ko lang po magtanong, siguro mga 3 tao na lang ulit, na magbigay po ng insights sa report po namin. Kahit di naman ganun kahaba. So, may gusto bang nag-share po ng insights nila? Ayaw nyo? Ayaw nyo nag-share? Wala na nag-share? Ayaw na mag-share. Ano daw ba question mo kasi? Baka kasi hindi nila naintindihan. Mas narinig pa nila yung batang sumisigaw dyan sa paligid mo. Ay, meron ba sumisigaw, ma'am? Oo, kanina pa. Sorry. Baka ako lang nakarinig nun. May narinig ba kayo sumisigaw na bata? Wala bang bata dyan sa paligid mo? Meron. Ayaw na yun. Sige. Ulitin mo na lang yung question. Baka ayaw nilang sumagot. Ayaw nila ng plus points. Sorry. Tanong ko lang naman kanina. Sino lang po yung willing mag-share sa amin? Para mas nahirapan. Kasi rinig po sa end ni Ma'am yun. No? Okay, ako na bahala. Ang inaano ni Clark, kung may gusto mag-share ng insights about sa topic namin na yun. Yan ang kasimple lang. So, please, raise ng hand na lang kayo kung may gusto nga talaga kayo share. Ayan. So, malinaw na baklas. O, yan ang kanilang katanungan. May gusto ba kayong idagdag sa diniscuss? May violent reactions na, mali ito, sinabi ni ganto, ganyan. May corrections ba? Wala naman, ma'am. Sure? Pwede mag-admire? Dahil gusto niya matapos yung klase ng maaga kaya di na kayo nagtatanong. Tanong ba? Wala nang tanong? Sige, pag kayo di nakasagot sa quiz, ha? Kayo, ma'am, may tanong kayo. Ako meron. Ano difference ng software at ng program? Oh, kayo sasagot niyan, mga non-reporters. Sige, kung may natutunan kayo, ano ang difference ni software sa operating system? Ayan ang question ko. Uulitin ko, ano ang difference ni software kay operating system? Ma'am. Nag-leave daw si Kamora. Ay, naku, nahihirapan siguro. Ano ba yan? Nag-walk out. Sige, Dopan. Rage quit. Sige. Nag-leave si Espiritu. Ano ba naman to? Ba't mga nagli-leave? Ang dali lang ng tanong ko. Ba't nagli-leave? Sige, Ropan, continue. And then sunod si Matthew. Okay po. Sa software po, ito po yung nagmamanage
internal configuration such as the drivers, utilities, and yung OS. O, just yung OS naman, operating system, ito naman yung pinaka-core system ng software. Kumbaga, ito yung dito pumapasok yung CPU, memory, page, yan, yung mga input. Yun po. So magfa-function ba si operating system kahit walang CPU? Hindi po, ma'am. Okay. Kasi si operating system ay default. No? Hindi magfa-function ng isang computer pag wala yang operating system. Hindi kayo makaka-download ng softwares kung wala kayong operating systems. Ano nga ulit ang example ng operating systems natin? Windows. Okay, what else? Tatlo lang yung majors natin. Android. Microsoft Word. Android and Microsoft Word. anong Microsoft Word? iOS. Software yon. Software OS, yon. OS ha? Anong Microsoft Word pinagsasabi nitong mga to? Advance. Hindi pa yan. Hindi pa tayo doon. Abang kayo. Wait lang. Ang software, nada-download niyan. Yan yung mga applications na dina-download ninyo. No, yung ginagalawan natin. Ang browser ba ay software yan? Yes po. Okay. Okay. Marami iba't ibang klase ng browser, di ba? Meron tayong Brave, meron tayong Opera, meron tayong Mozilla, Google Chrome, no? And Safari. Pag ang default naman sa Microsoft ay Microsoft Edge, no? So I think yan ay medyo yakang-yakan nyo yan. Namatay daw phone ni Kamura. Nag-leave nga eh. Saktong question, namatay yung cellphone. Paano yon? O sige. Sige, may share pa daw si Matthew. Nasabi naman din. Sure, nasabi ano na. O sige. Add na lang, ma'am. Parang in realistic terms. Ba't naririnig ko yung sarili? Ba't ganun? Ba't narinig mo sarili mo? Huwag ko, ma'am. Alam ka. Pero, di ba, Ma'am, ano po? Rinig ko yung audio ng device nyo. Okay. Isa lang naman device ko. Ba't parang kasalanan ko? Rinig ko yung speaker niya. Talaga ba? Opo. Talaga Kahit ako, din naman. narinig ko sarili ko. Sige, mag-believe na lang ako para hindi ko na marinig yung sagot ni Matthew. Sige. Tuloy mo na kahit naririnig mo sarili mo, normal yan. Hindi ka believe. sige po. Sige, go. Sarili ko. Kaya, lagi naman tayo nagmo-monologue din ako eh. Hindi lang ikaw. Sige, go. So, add lang, ma'am. Parang realistic. Yung operating system po. Kasi, yun yung parang school administration. Tapos yung pinaka-software ay yung students and teachers. Kumbaga, hindi gagana si software kung wala si operating system kasi nagde-depend si software kay OS. Ila po. Okay, very good association, no? Very good analogy. At dahil dyan, nilagyan ng analogy ni Ma'am Buram, lalagyan ko ng analogy ang exam. Okay? Thank you sa idea, ha? Thank you so much. Maganda yung analogy niya. Very good yon, no? Hindi kayo makakakuha ng tinapay kung walang arena. Di ba? Hindi kayo makakagawa ng isang donut kung walang arena. Kasi lahat yan nagsisimula sa arena. Pero kung wala kayong pangmasa, wala kayong kamay o machinery, hindi nyo rin magagawa yan. Kung wala rin kayong oven, hindi kayo makakaluto. Diba? So, ganun lang ang concept. No? Ganun klaseng analogy lang. Hindi nyo kailangan sakitan ng ulo. Hindi mag-split yung brains ninyo sa cerebellum at cerebrum. Okay? So, ayan. Okay? So, may additional pa. Nauna dinosaur kesa manok. Actually, nauna ang dinosaur naman talaga eh. May manok na ba nung panahon na yun? Kung meron man,
Ano ang ano nun? Predecessor. Oh, ano, sige. May additional pa ba? Meron pang gustong i-share? Libre lang mag-share ha, libre lang. Wala? Wala kayong masasum up sa tinapik nila? Effort na effort sila sa ano nila o sa PowerPoint. Pero makaluma to, no? Freestyle. Y2K, oo. Mga Windows XP pa ata yan eh. Oh. Windows XP pero naka-PNG. Sige, wala nang isi-share. So kung wala na, open your cameras.